Hmm. So, good morning. We are back in Ampingan nato ang kinaiyahan. And here with us right now is our guest from the City Government of Cagayan de Oro. And um, he will ask or he will further explain about our topic, which is solid waste management. Allow me to introduce Mr. Junmark Lioren. Sir, good morning. Good morning, Ma'am Far. Good morning sa ato ang mga listener sa Okay, ampingan ang kinaiyahan. sige. So, you currently work in one of the departments in City Hall, sir, no? Yes, In, ma'am. City Local Environment and okay, Natural Resources Office or there. GLENRO. Glenro, so Yeah. City Local Environment Office. So, can you tell us, sir, unsa imong role or what is your designation in that office in Glenro? I am the Pollution Control Officer of the Cagayan de Oro Sanitary Landfill, and at the same time I'm the Environmental Management Specialist too. So aside from sanitary landfill, I am working also on our preparation for our environmental compliance certificate and other environmental monitoring and compliance for all the establishment within the city. Okay. And waste segregation, is it part of your task, sir, or one of the policies that you aim to implement in your office? Yes, no, ang solid waste management is part of the mandate of the CLENRO, and uh, sana sa among division, no, ang Mm. waste control division mo ay gahandle, and kana part ang mga waste segregation kay uh, ang atong balaod nag-mandate man gyud, no, ang RA 9003, at the same time ang ato ang local ordinance, city ordinance 13378 dash uh, 18 at dash 2018, nag-mandate nga segregation at source para matabangan nato, no, ma-connect dito pod nato sa atong kwan ang atong sanitary landfill nganong kinahanglan nato i-implement ang segregation, at the same time there is sa on the public health nga og and the environment nga aspect diri sa ubos, no. So, nagiday current nga mga existing ordinances, sir, no? O mga balaod, mga laws pertaining to solid waste management. Yes, Is Ma'am it Par. is it strictly implemented ba sa atong city or na may ah ngipon ang ato ang balaod? yes, no, when the ordinance, local ordinance 13378 passed last 2018, in 2019 we implemented the plastic bag regulation. Mao to katong fine nga uh, nag-start January 1 gyud gi-start, no, as murag gihimo siya New Year resolution sa mga Cagayanons nga uh, gi-regulate na gyud ang paggamit sa atong mga plastic bags, no. Katong naay mga sando bags dili na gyud siya pwede gamiton, ang roll bags lang pwede, but naay ko aniya nga consideration nga pwede siya gamiton tong roll bags dito lang sa atong mga wet goods, for our vegetables, fruits, kana lang, no, but the rest cook food nato, mga dry goods dili siya pwede sulod og kanang cellophane. And Okay. isa pod among gikuan, take note, pag-implement isang kato ang uh, separate collection for the barangay 1 to 40, considering Cagayan de Oro dako kaayo na ano, barangay 80 barangays comprise ang Cagayan de Oro. So amo siyang by phase ang implementation, no segregation, no collection sa barangay 1 to 40. At the same time among gi-implement gyud ang katong issuance of the ordinance violation receipt or ang OVR para nga tagaan gyud og ngipon, no. Dili lang ingon nga palisiya lang walay ngipon, kundi but we encourage gyud, dili man gyud ang tumong isang pag kanang hatag og OVR, no. It's a way lang nga gusto namo nga
kanang ipakita gyud sa tao nga ga-enforce gyud ano kay usahay ang ato ang mga katawhan moingon man nga dili siya gina-implement kung dili sampulan, di Yeah. ba? So Yeah. mao na among gi Isa po na sa ways, sir, no, when you implement incentives and rewards and kanang punishment, no, para ma-encourage gid ang tao to adhere to the law, no? So, yes ma'am Far no kana pong incentives ako pong ikuan I remember 2017 Doro Kalimpyo Awards was launched no it's a incentives mechanism for the barangay in order for them to comply with the mandates mm, mandatory requirements ni barangay mo to siya ang amo ang gina-evaluate and they are given monetary kung kinsa tong mudaog so dako pud to siya nga price I think sa 200,000 ang first prize sa ato. So dako siya. wow. Mm, Oo. But gi-categorize into three considering dili pareha tanan barangay og kuan. Kaya nga to ang barangay sa Cagayan de Oro naman tay gitawag nga hinterland barangays atong nasa kuan nato mga lagyo. Lagyo. Naapod tay gitawag nga urban barangays. Ang urban barangays mo ni atong 1 to 40 and the suburban do. Suburban dili sabot dili urban. No, but gi-categorize lang siya suburban tungod kay mas daghan iyang population dito ug mas dako ang iyang coverage nga mga barangay like for example mga Carmen, Lapasan, Tablon. So mo na sila ang katong Urban, suburban nga barangays. suburban. So lahi-lahi sila og price nga madawat no naay ang I think ang sa suburban ato if I'm not mistaken mura og 200,000 ang first prize ang suburban og I mean ang urban og ang hinterland is 150,000 for the first prize. Okay. Mm-mm. Tas sir, nakabasa ko before nga na ay MRF, Materials Recovery Facility per barangay. Is that still being implemented until karon? Yes ma'am no because it mandate gyud na siya sa atong RA 9003 nga all barangays magbutang Okay. gyud og materials recovery facility kay ato ang kwanon nga ang rule sa barangay na magi sa atong RA 9003 at the same time atong local government code ang RA 7160 na ay rule nga gihatag matag LGU. So diya sa atong RA 9003 giingon diya nga si barangay siya ang mag-collect for the biodegradable waste and recyclable waste. So ang Okay. kolektahon ra gyud unta ni city is the residual waste. So Katong mao na siya dili na dili na mapuslan. mapuslan kay mao ra gyud to atong ilabay sa sanitary landfill. So Okay. ginakuan gid ang MRF sa mga barangays no. Yeah. Kay dito man na padulong ang mga recyclable waste nga collect at the same time ang composting facility. So among i-connect ako lang connect Ma'am Far. Ang barangay Ang 1 to 40 is wala siya composting facility. Considering urban, grabe yung mga establishment na address sa tong mm, barangay 1 to 40. So, ang gibuhat ni city in order nga mo comply pud si barangay at same time nga ma-reduce pud namo ang amo ang disposal sa sanitary landfill. So, nagbuhat og mechanism si city do we know nga dili man gyud ni siya murag nahulog ni siya kanang uh, unfair for others no nga mga barangays no kay sila gihatag na mga responsibility sa ilaha but then the 1 to 40 is wala kay gimurag gikuha ni city yeah. amo lang gi-consider manggod ang katong ilahang setup kay wa man mabutangan and mga commercial establishment ginang naa diya sa atong mga barangay 1 to 40 gagmay lang ang mga households no among gikuan is gidala na siya sa ato ang composting facility or katong uh, former dam site nato sa Carmen. So naatay centralized materials recovery facility dito. Uh, sila dito gina-compose ang mga compostable materials and at at the same time kanang naapo dito ga-operate ato ang uh, mga ikaye or katong gitawag nga displaced nga mga scavengers no gi-form sila into cooperative Yeah. when our uh, dam site nag-close no in 2017
So, ang closure sa dump site, sir, kay it was because the ANR mandated, no? The city nga, dili na siya dapat ditong area. Am I right? Yeah. Ang kuan gi-mandate gyud dito is because nga 5 years upon the effectivity of the act, it Mm. was na-effective ang atong act 2021. So supposedly by 2006 kinahanglan all open dam site i-close na gyud, no, magtukod na og sanitary landfill because formerly atong mga dam site dili man gud na siya kanang sanitary landfill, so dam site lang gyud, Dump no, site lang. dam site lang gyud siya. So dili siya kuan kanang sa atong law wala siya ni pasar, no, so mao to nga Okay. supposedly by 2006 kinanglan na gyud nga naa na tay sanitary landfill. So but 2017 pa gani siya naaya na put Na-activate. up atong sanitary landfill dito sa Pagalungan. So mao to Okay. daghan pud kayo aspect nga gina-consider tungod kay daghan naapektuhan kani ang atong dam site sa una naman di ang panginabuhian sa ato ang mga ikayay, no, Mm. and we know nga dako man gyud sila og tabang kanang ato ang mga gitawag nga informal nga informal nga rec- kanang recovery, no, Mm. ga-recover sa mga recyclable waste, no. So, kini mga kaya, sir, they are basically the ones nga katong puyo dito sa landfill before. Hmm. Dayon, karon they have been given the chance to have a cooperative and na-train ba po na sila with certain skills, sir? Yes, no, ang kanang mga kaya naa na siya nagpuyo gid kasi wala sa kuan gyud at sa sanitary land sa atong dam site gyud Mm. kay it's a property man sa government and government kinahanglan magyud nga dili magpasulod og dili kanang magtukod og mga balay diya sa to ang dam site, Yeah. but naa na sila sa within the radius of the kaning ato ang dam site. So pag close ato the series of kanang consultation giagi sa mga kwan, so mo to na come up ang ato ang centralized materials recovery and naapod sila yung mga daghan nga mga trainings nga gihatag sa ila, gi-equip sila in terms to management sa ilahang uh, kanang income, especially gi-form sila into cooperative, no, Mm. gituluan sila sa ilang bookkeeping, tuluan sila sa kanang marketing nila, and aside sa centralized MRF na atay put up dito with the help of the Nestle Philippines from the Nestle Philippines, put up nga technology Green Ants. It's an eco brick, no, Mm. mga eco Eco brick. brick. Oo. So sila gabuhat ana and we are happy no nga last time nakaadto mi from Davao, I think from Davao and other areas sa Mindanao, gaana sa ilaha kay diya gakuha og mga um, eco bricks nila para himuon sa building sa mga ay nalimtan lang nako kung unsa Mm. to siya nga establishment nga ang gakuan, but it's a food chain nga ilang Okay. gamiton is ang katong bricks kay kaning bricks di ay mga laminated sachet ni siya, made of laminated sachet. Okay. uh, Mga shampoo nga sachet, Oo, mga mga nga. shampoo, oo, considering kita mong yun sa shea capital of the world ba? No, kaya considering sa tong giigno nila economic nato, mas daghan maka-afford kung naka-sachet. Mm. But daghan pod ang gaka-generate nga mga laminated sachet. So Mm. gikuanan kay para ma-utilize siya, so gihimo siya into eco bricks, no. Part siya dito sa raw materials sa ato ang eco bricks, and daghan na pud sila gi pang gaana diha. At the same time kana pong mga eco bricks nila is mao pud gigamit sa rehabilitation, no, for the eco park. Naaman tay Mm. katong construction sa eco park, so at the same time ang government ga promote into nag-put up nila niini, gipahatagan sila, so gi-promote pud nato ang ilahang product, no. Mm. So mo to gigamit siya sa kanang eco park. ah Oh. Amazing lang kay sir ba kay ang mga kaya before I remember nga our school was able to conduct a kanang water assessment gani sir with mm, regards to the water dito dapit sa landfill and dili gid kaayo safe for them ang water. And wala lang medyo na-amaze ko kay
karon they are given more opportunities to develop something from wastes, no, and then sell it para sa ilang livelihood. Mm. And Nako, aside from sige ma'am. aside sa harmful siya, sir, ba kay Mm. makatabang pud gihapon connected ba ya si tawag ani si solid waste management ug si climate change, so murag Yeah. nakatabang gyud gapon, interconnected kayo siya. Mm. Ang ako lang day madugang ma'am no, ang isa sa kuan when we promote katong segregation, amo gyud gitap ning cooperative kaning mga ikayay cooperative materials recovery facility cooperative man na ilahang name, katong mga na-displace nga mga ikayay. So amo silang gi-connect with the barangay kay si barangay mo collect man sa materials recovery facility, I mean recyclable din ibutang sa materials recovery facility. Mm-mm. So gi-connect na mo sila didto para in a way sila mo palit didto sa mga kanang recyclable materials ni barangay. So at the same time na sila murag makaingon ta nga dili na gyud ingon nga trabaho bitaw nga kanang kuan nimo, kumbaga murag more kuan na ang iya lang trabaho ba kanang ah murag nahimo nga disinte na no kaysa Mm. mga ikay ka before para Mm. maka-recover ka sa imong mga recyclable no. Do Mm. wala man nato na siya gikuan but mas kumbaga safety nila gyud ang atong giuna. So dili na sila mangay-kay and dili na sila ma-expose sa kanang health hazard no nga naa ana atong mga basura. Mm. So aside sa kuan pod, sir, katong pag-provide ninyo ana sa mga kayay Mm. og kanang decent jobs, no? Mm. Unsa pa ang kanang bali, pwede ra personal level or institutional level, sir, no? Unsa pa ang mga nabuhat nimo or ninyo, sir, with regards to disaster risk reduction management or with regards to solid waste management? So as to kuan, isa gid do among makita nga nag nag-improve ang ilahang kanang kana bitawng murag siguro mayuntag kanang live nila or sa ilahang as the organization as a whole. Ang kanang nakita namo nakapalit sila og bunggo, nakapalit sila og mga kanang other equipments nila nga ma-utilize nila para sa ilahang cooperative. So in a sense nga kaniadto kung kanya-kanya sila wala sila murag kuan kayo nga nakita nga improvement no, in terms sa ilahang mga gi kita but in terms nga nahimo sila og cooperative na sila bunggo duha na kabuk ilang bunggo no. Ang isa ana una at first is gihatag na siya sa ato ang Chimco. So it's a cooperative sulod sa ato ang City Hall. City So government. city government, mga employees sa city government ang mga members ana. So at the time si Sir Armen ang director ato. So iyang gi-push no para makatabang didto kay murag naamay kuan kinahanglan nga na ay social responsibility pud ang mga cooperative. So Mm. mo to ilahang gitabangan. So pagkauman nakapalit pud og bunggo ang ato ang mga cooperative pud. And Okay. actually nakakuan gani ko the last time murag na to sila plan nga magpalit og dako-dako pagid nga truck para mo'y gamiton sa pagkanang transport sa ilahang mga recyclable materials no Mm. pagpadulong sa ilahang baligyaan gud. Okay. So kaning asa sila ga work karon, sir? Kaning asa situated ang sanitary landfill, sakto? Sa Kuan Pagalungan or wala ma'am kay ang atong okay. ang paggalungan gi-restrict gyud nga wa gyud mo sulod Walay nga magadto. walay mga ikayay didto. So So nara gi-regulate gyud sila namo sila. Naa sila dito atong former dam site kung sa asa Zayas. located do atong kuan na ay building dito no. Mm. They are recipient also sa ato ang katong UN Habitat nga funding for materials recovery facility mas gi-improve to ang ilang facility. So kana dagdagan pud gyud nga mga opportunities na hatag sa ilaha Mm. considering na form na pud sila into cooperative kay isa man gud sa kuan kung individual imong hatagan mas dili kayo Mm. kuan bitaw responsive mga uban and Yeah. then unlike kung Tas cooperative it's a unity man gyud ang kinahanglan na agud ang team ba teamwork. mm. So Mm. ang dali ra ay lang pag-acknowledge man gud sa as an organization.
Murag sense of ownership po Ah, nila. yeah. Yes, ma'am, for. So dito ra gid gihapon sila no, Mm, they remained in that area, pero this time mm. dili na harmful ang ilahang environment. Yes, ma'am, Kay for, wala na no. dito ang basura Mm, niya, wala mm. di na sila makalanghap og air or Mga kanang makadrink og may water nga kuan harmful sa ilaha. harmful sa ila. Mga murag Okay. na eliminate na nato ang murag hazard sa ilang Yeah. working environment bitaw, no. Mm. Okay. Sige. So, actually, katura halos na cover na nato tanan nato gusto i-cover para ani nga topics, sir, no? We actually went beyond solid waste management gani murag nakaabot na ta sa skills training, nakaabot na ta sa providing jobs, no? Since Mm, we're in living in this, we have an economy, or we're living in the Philippines wherein daghan gid gihapon galisod. mm, mm, mm. So thank you very much, Sir John Mark. Basig you have other messages nga gusto nimo ipaabot Ah, or gusto nimo iingon mm. sa atong mga listeners, no? Sige, no. Isa sa among i-kuanday i-promote na ako, though not officially pa ni siya. We will be talking sa ako ang boss next week together with the CMIS, because I am planning, no. Ako ning ipaabot sila nga I am planning karong January is solid waste management, solid waste month, Mm. no. Yeah. And akong ikuan is among i-launch na mo ang solid waste management app, no. Because Application. yes, it's an application. During my master's degree, no, pagkuan ako is ang nag-develop og kanang solid waste management app nga makatabang, no, in terms to the waste collection sa city ma-improve, and at the same time makanaay interactive between the community, the city government, no, and the barangay, and kanang mas mapadali ang monitoring. So hopefully by January amo siyang ma-launch na mo, and next week nakaset na ko for a meeting. So hopefully nga magamit na to, no, because ang success ani nga app is nagdepende sa mga users pod, no, nga maitangkilik, no, because though kinahanglan man gyud amo ang proactive nga kanang services, but Yes. kinahanglan pud gyud namo ang kanang feedback on the community level para mas ma-improve namo ang amo ang kanang services namo, no. Labi na gyud hisgutanan sa basura, kay basura is not just a problem sa Cagayan de Oro, but tibuok kalibutan gyud ang nagproblema sa basura, no. So in a way basig makatabang ang solid waste management app. Yeah. uh, Okay, so so very good. Tsada kayo, no? Kay naa na day app nga gi-develop and we can actually implement it already in the city. Yes, ma'am. No, Uh-uh. isa po dia ay dili lang atong community appeal atong mga researcher, because we are Mm. kwan nga naagyud mga data ma-provide namo sa app, Mm. no. So dili na sila maglisod, because we consider mga researcher nato as a partner, no, in a way makabuhat tinon mi og maayo nga palisiya tungod kay naay nangakita nga maayo nga kanang study, no, sa mga researcher, and at the same time ma-improve pugid namo ang amo ang solid waste management, no. So Yeah. baga it's a kanang shared responsibility mong gud ang ato ang solid waste management, and kana Yeah. kinahanglan gid og linkages, no, Mao. sa other nga mga institutions, mga research institution, community at tanan. Yes. And aside sa links and networks, no, kanang sakto tim gyud gaya na sir nga we should be proactive Yeah. instead of kanang reactive lang, like ay hara mo lihok pag naa na ang Mm, katalagman, pag naa na ang mm, disaster, no. So as mm, early as now, while it's not yet there, no, magstorya ta, maghisgot-hisgot, and we take action yes, sa unsa pay pwede medyo nato mabuhat, particularly sa solid waste solid waste. management. So thank you kayo, Sir June Mark. Thank you mo And pa. I know and I hope that the listeners have learned a lot from you, no? Kabalugid ko nga daghan sila natun-an nakuha sa imuha at this point. Thank you And mo pa. kita-kita ra tapuhon, sir. Salamat Pohon. kaayo. Thank you for this opportunity to interview you during this radio program entitled Kinaiyahan Atong Ampingan. Thank you Thank mo you. pa. Thank Salamat, you. sir.